Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Alam nyo ba kung ano ang blood type nyo? Alam nyo ba kung ano ang different blood types? Just remember these letters: O, A, B, at AB. Isa sa mga letters na ito ang blood type mo. At base sa blood type mo, malalaman mo kung ano ang other blood types na pwedeng mag-donate ng dugo sa'yo at kung ano ang pwede mong i-donate. Malalaman natin yan sa video na ito. Tama po ang narinig ninyo. Meron lamang tayong 4 na types ng dugo. Ito ang type O, type A, type B, at type AB. Pero wait, may kulang pa. Kasunod ng letter ay meron ding positive or negative. Ito ay tinatawag na RH system. Ang RH ay nangangahulugang rhesus. For example, kung ang type ng dugo mo ay type O, may kasunod ito na either positive or negative. Importante na malaman ang RH factor ng dugo nyo or rhesus factor ng dugo nyo. Especially before kayo mag-donate ng dugo at before kayo makatanggap ng dugo as a blood transfusion. Kasi pag nakatanggap kayo ng dugo through blood transfusion tapos hindi ito compatible sa dugo nyo, ay posibleng magkakaroon ng severe reaction. Ang RH or rhesus system or factor is a protein found on the surface of red blood cells that determines whether a person's blood is positive o negative. Ang RH ay isang protein na matatagpuan sa red blood cells. Ang RH ang nagbibigay ng impormasyon kung ang dugo ng tao ay positive or negative. Kung RH positive, for example, type O positive ang dugo ng isang tao, ito ay nangangahulugan na may RH protein sa dugo. Kung RH negative naman, ay opposite nito, nangangahulugan na walang RH protein sa dugo. So bakit important ang RH or rhesus factor sa dugo ng isang tao? A person with RH positive will not make antibodies. What are antibodies? Antibodies are proteins that fight infection. Ang RH negative lang ang may kakayanang mag-produce ng antibodies para labanan ang mga impeksyon. A person with RH positive can receive both RH positive and RH negative blood transfusion. Kaya advantage ito para sa kanila. Pero ang mga tao na may RH negative can only receive RH negative blood lang din. Okay, so let's proceed to the ABO blood types. Ang ABO blood types, kagaya ng A, B, at O blood types, ay isang way to classify blood on the presence or absence of antigens A and B. Ano naman ang antigen? Ang antigen is a substance that is capable of stimulating an immune response, especially lymphocytes of white blood cells. Kung may impeksyon o sakit ang isang tao, ang ginagawa ng antigen ay to stimulate the immune response para labanan ang impeksyon na ito, especially lymphocytes ng white blood cells. Kung ang blood type nyo ay A, meron kayong A antigen. B, meron kayong B antigen. AB, meron kayong both the A and B antigens. At kung O, wala kayong A and B antigens. Tapos, i-add nyo ang RH or rhesus factor. For example, A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive,
at O negative. Alam nyo ba na isa sa paraan para malaman na hindi kayo anak ng kapitbahay ninyo or ng kumare ng tatay ninyo, biro lang ha, ay through blood typing. Kung ang both parents ninyo ay may type O, syempre, ang makukuha nyong blood type ay O din. Kung ang blood types ng parents ninyo ay type O and A, chances are ang blood type nyo as their children is either O or B. Kung ang blood types naman ng parents niyo ay O and B, your blood type will be either O or B. Kung ang blood type ng parents niyo ay types O and AB, chances are your blood type will be either type A or type B. Kung ang blood types ng parents niyo ay type A and A, chances are ang blood type mo is either type A or O. Kung ang blood type naman nila ay A and B, chances are your blood type will be either O, A, B, or AB. Kung ang blood types naman nila ay type A and type AB, chances are your blood type will be either type A or B or AB. At kung ang blood type naman nila ay B and B, chances are your blood type will be either type O or B. Kung ang blood type naman nila is B and AB, chances are yung blood type mo is either type B, A, or AB. At kung ang blood type nila is AB and AB, chances are your blood type will be either A or B or AB. Nakakalito, di ba? Kaya screenshot nyo na ang chart na ito para mapag-aralan nyo later on. Ang last topic na i-cover natin ay ang blood transfusion. Who can receive what? Ano ang pwedeng i-donate sa inyo na dugo kung nangangailangan kayo ng blood transfusion? Tingnan ang chart na ito at pwede nyo ring i-screenshot para mapag-aralan nyo later on. Base sa chart na ito, ang type AB plus na dugo ay pwede makatanggap ng kahit anong blood type. Pwede sila makatanggap ng blood types O negative, O positive, B negative, B positive, A negative, A positive, AB negative, at AB positive. At ang type O negative naman, ang tinatawag nating universal donor, ang giver. Kasi ang type O ay pwede makadonate sa kahit anong tao na may kahit anong blood type. Pero ang taong may type O negative can only receive bloods that are also type O negative. Ang unfair, di ba? Ang personality daw ng mga taong may type A blood ay confident, goal-oriented, at risk-taking. Sa mga type B naman, they are laid back, good under stress, self-love advocate. Sa mga type AB naman, humorous, enthusiastic, at popular daw. At sa mga type O, they are the giver, generous, rational, at caring. Totoo kaya mga ito? Sa mga hindi pa alam ang blood type niyo, magpa-blood test na kayo kasi very important yan, lalo na pag may emergency. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.